Friends, today I'm catching up with a friend. Actually, he's my virtual friend. So I haven't met him in person, but I'm excited to uh, have a conversation with him today. So please welcome Ricky Sueda Roida Sadiosa. Welcome, sir. Welcome, everybody. Oh, I was born in Naga City, Philippines, and then I studied at the Ateneo, and then I left the Bicol in '86. Eight, yeah, '86, and then went through for the mission '86 to '88. Mhm. Then nag-mission ako sa sa Davao Mission, Davao Mindanao. Mission ka pala. Taga Davao ako Davao. eh. Ah, Yeah, Ay, Panabo. dito. Yeah. Yeah, so nung time na yon, iisa pa lang ang mission sa Davao. Eh. So Oh, we have yes. only one mission. At tumagal ako sa mission home for like a year kasi ginawa akong mission secretary ng dalawang dumaang mission presidents. Sino po So yung naman mission president nyo, Rick? yung una si tawag diyan. Yun ang magandang tanong. Ilagan ka ba or ano? No, before President Ilagan, ano pa muna? Si Vergara? President Vergara? Vergara. Okay. Yeah. So naging mission president ako for a year. And then bago umalis bago ako umalis ng mission hub, pumasok si President Ilagan. So naging Okay. dalawa na yung mission. Mhm. But and then after that, napunta ako ng Saudi. I Mm. work I work sa Saudi Arabia. Then Mhm. inabot ako ng giyera doon. Remember Okay. yung giyera ni Saddam Hussein? That's in, yes. I have no choice but bumalik ako sa Philippines. Kaya Mhm. lang nadaan ako ng Hong Kong. Okay. So, mag-stopover ako dito. So, dito ako nakakuha ng panibagong employ. And Mhm. from there, tuloy-tuloy na. Ayun nga, but dito sa Hong Kong, like from 1991 to at present. So, Mhm. ito na yung ginawa kong base. Uh, Okay. simula ako sa trading company, and then finally sa tayo ko ng sarili kong maliit na production Mhm. group until now. So na-involve ako sa media production, and Mm. then photojournalism, Mhm. which up to now heavily involved ako sa photojournalism. Uh, Itong negosyong ginagawa namin ngayon is part Mhm. negosyo namin 'to ng mga friends ko nung nakarang araw. So bale, Okay. tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. And then, sa pagkakaalam ko, you are a member sa Knight of Rizal ba? Tama ba? Yeah, Knights of Rizal, yeah. Okay. Sumali ako ng 2011 until the present time. Uh, Iba-ibang binigyan ako ng iba-ibang Position. responsibilities, positions. Mhm. And then last year katatapos lang ako yung Asia Area Commander. Yung pumalit sa aking commander sa Asia Area, dati ko ring friend from Chicago, na-meet ko siya sa Chicago. Mm. Then uh, consul siya doon, and then naging consul general siya sa Korea, and then last year dito siya na-assign sa Philippines. So ganda kasi meet ko na naman siya dito. Oo. But this time na siya, full-fledged consul general na siya. Mhm. Can you tell us more about the Knights of Rizal? Kung ano ang organization goal or ano yung structure ng leadership, and I then, see. ano yung end goal ng organization? Ang ang number one goal ng Knights of Rizal is to propagate the teachings of Dr. Jose Rizal kahit saan, anywhere. So Mm. kaya we have uh, we have chapters around the world, may sa US, sa Mhm. Canada, sa Europe, marami eh. Maraming Mhm. European non-Filipino to, ang karamihan dito Yes. non-Filipino. Dito sa Hong Kong, we are like 40 to 50 members. Mhm. Bali less than 10 lang diyan ng Pilipino, karamihan diyan Chinese. Mhm. So, Okay. and mostly yung mga members ng mga locals
previously may mga family connection sa Philippines. Mm. Bago sumikat ang Hong Kong, nauna na silang nagninegosyo sa Pilipinas. Mm. So, yung iba naman napangasawa nila yung mga kababayan natin, mga Pilipina. So, Mm. sila na yung nagko-compose ng membership namin, sa Hong Kong kasama na yung Macau saka, Mm. actually mainland China may mga members dito. Mm. Okay. So So how do you like paano ba rin sasabihin na like you are an LDS and at the same time a Knight of Rizal, mhm, ano yung mga similarities and comparisons or mga sabihin nating that somehow purge your two engagement into whole or into one? I see, yeah. Uh, uh, Primarily yung charity kasi Nacho Rizal charitable, Mm. uh, charitable activities na ginagawa namin. Meron din kaming isang group sa Nacho Rizal na nag-specialize sa mga spectacles, alam mo yun, yung nagbibigay ng mga libreng mga salamin Mm. sa mga eskwelahan sa Philippines o kaya sa mga Mm. another organization sa Philippines. Ah, Kasi nga 'di ba, na-propagate namin yung teaching ni Dr. Rizal na kailangan magbasa, kailangan mag-aral, Mm. which is very timely na ngayon kasi, 'di ba nawiwili mga kababayan natin kung ano-anong mga Yes. app, TikTok and Mm. all that na nakikita ko na Uh-huh. wala naman masyadong, nakikita akong value 'no. So, Mhm. mas pini-prefer namin yung mga activities na makakapag-contribute sa knowledge, Mhm. experience, saka yung mga opportunities na puwede naming, mai-link. For example, sa mga NGOs din sa Philippines 'no. So, Mhm. minsan nag-organize ako ng activity rito sa Hong Kong na inipon ko yung ilang mga governor sa Philippines, mga mayors, and then, Mhm. nilink ko sila sa sa Hong Kong, Philippines Chamber of Commerce. So, Mhm. nag-meet sila 'no. So, I Yeah, mean, yeah. ang goal ko lang naman dun is magkaroon sila ng opportunity na, mag-discuss ng anything, business or whatever, Mhm. na magli-link sa mga negosyante sa Hong Kong or China and, Mhm. Philippines. So, nagawa ko yun dito. So, ah may mga activity rin kami na na involved din mga, ah, alam mo yung ibang mga fraternities, for example, like yung, mga Freemasons, Masons, Mhm. kaya yung mga, alam mo yung yung, dumadami na member din ako nung ng Philippine Eagles 'no. So, Okay. marami ng chapters dito sa Hong Kong Mhm. na nagiging aware 'no, nagbibigay ng awareness sa kung papaano magkakaroon ng magandang unity, camaraderie. Yung mga especially mga Filipinos abroad, ah, kasi nga 'di ba, baka, dito ko nakikita na, kung kailan nasa abroad tsaka nagkakaroon ng opportunity na magsalo-salo 'no, mag-usap-usap. Hmm. Oo Kasi nga. sa Pilipinas 'pag Ilocano ka, Bicolano Oo, ka, Bicolano ka, hiwalay tayo dun. Regionalistic region tayo masyado, eh. linguistic 'no. Oo. So, dito sa Hong Kong, kagaya ng ibang communities sa abroad na 'pag Mhm. nagkakaroon ng mga elections, Philippines, nagkakaroon ng mga calamities, nagkakaisa, nagkakaroon ng Mhm. nagkakaroon ng sense of bayanihan, kahit Yes, yes. doesn't matter kung, ano ka, ibang religion mo, ibang Oh, fraternity yes. mo, Mhm. ibang affiliations mo, pagdating sa ganong klaseng need ng bansa o mga Filipino sa Philippines, nagkakaroon kami ng opportunity na magkaisa-isa. Ah, Mhm. Dito rin sa Hong Kong, matagal ng panahon nagkaroon dito ng mga cargo companies 'no, mga door to door, mga balikbayang box companies. Mhm. So, bale 2 months ago lang namin ini-start na magkaroon ng association 'yan. So, it has been like Mhm. 20 years na silang nagkakaroon ng, iba-ibang companies na Companies, nagko-compete yeah. dito. So, never na nagkaroon sila ng isang asosasyon na mabuo 'yan. So, 2 months Mhm. ago nag-organize ako ng petition na pumirma sila na i-organize namin yung cargo company para number one maging professional, pangalawa, magkaroon ng boses, magkaroon ng power, Mhm. magkaroon Yes. ng influence. Kasi 'pag nag-iisa Mhm. ka mahirap, 'di ba? Pero 'pag asosasyon Mhm. kayo, iba ang dating, iba ang representation. So far yun ang ginagawa ko ngayon plus yung, ah
medyo busy na ako ngayon kasi may ipi-print akong panibagong libro na ginagawa sa Mm. sulat ko. And then yung ginawa kong libro kay Dr. Rizal na yung travels niya sa abroad, ah, bale ire-reprint ko yun kasi, wala na, ubos na, I mean like ano, Okay. si asawa ko siguro naiwan dito yung mga dinonate ko na lang sa mga libraries dito. Kasi 'pag dito mo Mm. prinintan yan, dito mo nag-publish, obligado kang mag-donate ng Oo, kopya. okay. First of all, sa mga libraries. Mm. So, So magkaroon ka ng ano, tawag ito, new edition or something or same edition pa rin? same edition siguro may revision na kaunti but, Ah, the same content. Medyo mm. pinalawak na lang ng kaunti kasi nilikahan ko na yung page, eh. Kasi, Okay. yung mga unang feedback sa akin ay, some of the readers, alam mo yung mga ano, mga senior citizen na sila. So sabi nila, Oo. "Can you make the fonts, bigger?" Bigger, yes. Kasi hirap nila lalo yung mga captions, eh, 'no. So Mm. ngayon ang ire-reprint ko ano na siya, dati 8 by 10 lang siya, ngayon ginawa ko ng 9 by 12. Mm. So, bale makapal na siya, mas mabigat na siya and, I Okay. think it will be like almost, 600 pages. Oo, kapal-kapal na din Uh, pala. So when did you started this, project of yours, yung book, ano, Jose Rizal Travel, anong exactly your title of the book? Dr. Jose Rizal Travels 2020, Okay. retracing the footsteps of a national hero, Okay. overseas, I mean, internationally. So, bale, ah, sinimbolan ko 'yang ano, 2015, natapos siya 2020. Oh, Ah, wow. Ikaw lang, hindi ba single author lang yun or may kasama ka doon? wala, ako lang 'yan, Okay. sinimulan ko lang 'yan as passion kasi pang-apat ko ng coffee table book 'yan. So, Oo. medyo kumita na ako dun sa 3, so meron na ako may panggastos na ako sa pang-4. Oo. But, the ano, the good thing about the 4th book, coffee table book was mas mas seryoso yung coverage niya. I mean Hmm. mas intimate siya, mas marami siyang research. Kasi, yung timetable ko talagang 5 years. Mm. Yung first 2 years, research, Mhm. tapos sa networking sa mga embassy, kasi sila yung mga Yes. unang kakausapin ko, eh, mga Mm. Filipino communities sa overseas. What I'm saying is, Asia Pacific, US, I mean, Mm. Europe. Kasi ito yung inikutan ni Dr. Rizal, So almost pinuntahan mo rin yan lahat? lahat yan, oo. Ah, Ang guide ko kasi yung yung ano English niya, translation ng kanyang, oo. travel diary, eh. Oh, Kasi alam mo yes. si Dr. Rizal, wala siyang dalang camera, wala pang camera, Oo. wala pang mini camera nun, 'no? So Ah, yung portion na pumunta siya ng States, pumunta ka rin doon sa mga lugar na ano, like parang sa Utah yata, parang yan, lahat yan, ni-mention niya na oo. may na-met siyang dalawang missionary or something? Correct. Not only that, Oo. dumaan siya sa Utah. Actually, on record, siya yung pinakaunang Pilipino na nakakilala ng mga LDS members. Oh, Yeah, kasi good 'di to ba know. dumating yung Yung final question ko, okay? yeah, sure, yeah, So, go ahead. uh, what made you, uh, you know, be interested in this kind of thing, yung ginagawa mo na learning about Rizal and saan ito nag-umpisa? Saan ang punot dulo, saan galing itong uh, pagpa-fire ng ano mo, ng hilig mo sa kay Dr. Jose Ah, Rizal? naging passion ko 'yan, eh, kasi nakita ko kalahati ng buhay ni Dr. Rizal, he spent half of his life abroad, Mm. and yet walang nakasulat tungkol do'n. I mean, ito yung Mm. time na natutunan niya, naging mason siya, natutunan niya kung anong mga yung politics ng iba-ibang mundo, na yung kultura nila iba-iba, iba-ibang languages, and yet walang naka-describe, wala man lang wala kasing picture, eh, 'no? So ang ginawa Mm. ko dun sa libro, lahat ng mga eminensya niya doon, kinuhanan ko ng Picture. photojournalism. Kinuha Oo. ko yung ano ng eksakto kung anong angle, kung anong lugar. So yun ang binuhay ko yung diary niya. Ibig Diary sabihin, niya. hindi Mm. siya nagsisinungaling na totoo yung mga sinabi niya, buhay pa yung iba, wala nang iba, although karamihan buhay pa. So, nakita ko yung item, yung parang niche, special niche sa Philippine history na walang gumagawa. I mean, Mm. bakit? Sabi ko,
Kaya pala nung nag-Rizal course ako ng araw, Oh, hindi ko ma-appreciate kasi nag-i-imagine lang ako. yes, yes. Dinimension niya yung Brooklyn Bridge, tapos dinimension niya yung mga Mormons. I mean, Yes. sabi niya mga LDS, dumating yung LDS sa missionary work sa Philippines, 1950s na, di ba? But sabi ko, no. Long before that, 1888, nakilala na ni Dr. Rizal yung mga LDS sa Utah mismo, pinuntahan niya. And then, yun po yung isa sa mga mabigat na reason kung bakit ginawa ito. Sabi ko, kailan pa ito susulat kung diba, ngayon nagkataon na dito ko sa Hong Kong, mura ang ticket dito, madali kumuha ng visa, ang printing, ang publication dito kayang-kaya lang. So ibig sabihin, nandito ko sa lugar na pwede kong gawin to. All right, so Ricky Sadiosa, thank you so much for gracing my podcast. Salamat, Thank you sir. so much, sir. Thank you sa opportunity. Okay, bye-bye. Bye-bye.